So yun mga banateros, mga kabiyaya, ito nga no, BP Sara muling ibinulgar ang panibagong mga hakbang na gagawin sa kanya ng Congress or ng House of Representatives. Sana all. Mga panibagong aabangan natin na paninira at pagpapatumba sa kanya, pagpapabagsak sa mga Duterte. No, ito nga inilahad niya sa isang interview at ito si Congressman Toby Tiangco ay nakipagbunuan, no, sagutan sa mga kapwa niya congressman mapatungkol sa flood control issue. Grabe na talaga tong etong mga pahayag ni Toby Tiangco. Talagang nakakapanindig balahibo. Yan na naman yung effects natin na usok, no? Oo, so ganyan talaga rito, no? Kaya hindi ko na kailangan ng effects, guys. Hindi ko nang may usok na mismo na effects sa atin. Kakaligo lang natin pero amoy usok na tayo. At dito nga sa ni Vice President Sara Duterte, alam naman na natin na talagang ito yung misyon ng ibang mga congressman. Etong tawag dito, etong oy doon ka nga usok ka. Etong paninira sa kanya, yan talaga yung nagiging trabaho ho ng ibang mga congressman, imbis na paglaanan ho nila yung mga yung mga tawag dito, yung mga proyekto sa mga kani-kanilang distrito, ay ang kanilang pinagpupukusan ay kung paano mapabagsak etong si Vice President Sara Duterte. So ngayon eto na nga, nagsalita na si Vice President Sara Duterte mapatungkol ho dito sa mga sa mga pahayag o sa mga maaaring ipanira sa kanya ulit. Naaabangan natin. Alam nyo, napakaganda ho nito kasi parang naging advance na ho si Vice President Sara Duterte at talagang inilalahad niya na yung mga maaaring gawin ng Congress, no? Maaaring gawin ng Congress. Wisit na usok to. Di alam nyo na napakaganda ho nito kasi dati nung mga panahon na sinusubukan pa lang ho ng Congress na sirain itong pangalan ni Vice President Sara Duterte, ay marami ding nagulat, no? Kasi 'di ba, nagsimula sa tandem etong si Marcos tsaka si Vice President Sara Duterte. So ngayon nagulat tayo na biglang nagkaganon na etong administrasyon pala ay may planong kakaiba. May planong kademonyohan na gagawin dito sa bansang Pilipinas. So nagulat tayo dun. So ngayon, eto natuto na si Vice President Sara Duterte at talagang inilalahad niya na. Wala nang patumpik-tumpik na ibinibisto niya na yung maaaring gawin sa kanya at sa pamilya niya nitong mga congressman, nitong at lalong-lalo na ho dito sa budget. No, grabe itong budget pag Office of the Vice President. Office of the Vice President na budget talagang todo kaltas. Pero yung mga congressman lumalangoy ho sa pera ng taong bayan. Ang masakit ho dito, hindi pa napupunta sa mga proyekto. Hindi man lang napapatayo ng mga proyekto at napupunta lang sa kanilang bulsa. So napakaganda ho nitong mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Talagang inilalahad niya na. At least tayo ay nalalaman natin agad ng maaga, kaya kapag dumating na yung issue handa na tayo at nasusupalpal na natin agad. At marami naman din na nang napatunayan si Vice President Sara Duterte na katotohanan sa mga sinabi niya. Katulad na lang ho nitong nilahad niya dati na itong si Saldico at si Speaker Martin Romualdez, ay sila lang dalawa ang umahawak ng budget ng Pilipinas. So nagkatotoo at ngayon lumalabas na talaga na yun ay totoo talaga ang mga sinabi. Talagang 101% na totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte mapatungkol sa budget ng Pilipinas. So katulad niyan, buti na lang may iilan pang mga congressman, may ilan pang mga hanay ng gobyerno na naglalahad ng katotohanan at tinutuldukan yung pangungurap ng ibang mga kapwa nila politiko or kandidato na patuloy sa pagnakaw sa kaban ng bayan.
So eto nga yung kay Toby Tiangco, no, na talagang matapang at naipagsagutan siya sa mga kapwa niya congressman, at dito rin ata natin makikita kung ilalabas niya na ba yung kanyang hawak na ebidensya na text messages na kapag ikaw ay nakatanggap ng 7 million AIX at 7 million AKAP at yung iba pa, ano, at meron pang 30-30 daw. Pero yung mong pera yan, no, pera ho natin yan, pero mga congressman yung nakikinabang. So para lubos natin maunawaan, syempre, bago natin simulan yung video, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pasensya na kung tinasan ko yung brightness ng cellphone ko kasi madilim na ho, no? Hapon na. Nag-abang ho tayo ng ilaw kaso hanggang ngayon wala pa rin pong kuryente. So ito po yung video, panoorin po natin. Good flood control projects po sa lagi ho nga naririnig ho natin yung po nga karanasan ho ng syudad po ng Marikina. So kasama ho natin si Marikina Congressman Miro Kimbo, Chairperson of the House Ways and Means Committee. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, please. Yes, may I kindly be recognized for a point of clarification? Yes, please. Mr. Chair, is my understanding correct that the first briefing was on August 4, right? Yes. So Last it was a motu proprio briefing based on the call of the chair. Because there was still no resolution at the time, Mr. Chair. I think it's a briefing. Yes, it's a briefing. But, Mr. Chair, I just want to clarify if this is the proper jurisdiction, no? Because if we will read our rules, Mr. Chair, public accounts, no? Committee on Public Accounts. First of all, I want to make it clear that we want the truth. And being scrutinized here, we're also included, kasama tayo sa tinitingnan dito. Dahil wala namang magiging kalokohan dito kung hindi napondohan. At yung budget nang galing sa Kongreso. So Mr. Chair, gusto ko lang siguraduhin na talagang sinusunod natin ng stricto ang ating rules para walang question na meron tayong kino-cover up o ano-no. Ang nakasulat po kasi sa ating rules, ang Committee on Public Accounts, all matters directly and principally relating to the examination and scrutiny of audit reports on the performance of all government agencies to determine their adherence to or compliance with the plans and programs authorized through appropriations approved by the legislature. So kung titignan po natin, ano po ba ang sinasabi dito sa rule natin? Direkta, tungkol sa audit report. Hindi po ba dapat ang committee na sumasakop dito ay yung good government and mas shoot siya doon sa good government and public accountability dahil ang good government and public accountability ay all matters directly and principally relating to malfeasance, misfeasance, non-feasance in the office committed by officers and employees of the government, and etc. etc. So I just want to raise this. I mean, it's not up for me to decide. I'm not a member of this committee, no? It's just a friendly reminder na since scrutinized tayo, I think the committee will have to decide whether ito po talaga yung tama or mas magandang sa good government. Yun na po, Mr. Chair. So whatever, I cannot make a motion because I'm not a member of this committee. Gusto ko lang na stricto nating sinusunod. Kasi kahit yung uniform natin, di ba? Yung uniform, simpleng uniform, sinusunod na po natin. Na kailangan tama yung uniforme natin pag tayo. Hindi pa pwede tayong improper attire. So gusto ko lang pong siguraduhin na tama ang jurisdiction nitong committee na to para kung ano man lalabas na report dito, walang question dahil stricto po nating sinunod yung rules natin. So, pero inuulit ko, hindi po ako membro. So it's up to the members of the committee to decide whether this is the proper jurisdiction or the proper jurisdiction is the Committee on Good Government and Public Health. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Congressman Chanco. Well, we respect your views, no, but to be very clear, this is just a briefing. This is not yet a hearing. And I think that's the reason why the chairperson of the Public Works Committee is also here, and the chairperson of Public Accounts is here. And this has been directed to us by, I think, by the
Rules Committee po. So, The rules manifested on the floor that this be taken up by the Committee on Public Accounts. So was it manifested on the floor that this be, Mr. Chair, that this be taken up by the Committee on Public Accounts? I think we made the request to get a briefing from the DPWH. ComSec, was there a request to get a briefing, and was it approved? Yes. So no referral, no request also. So it is motu proprio. Yes, but how does the briefing start, diba? So it's who asked for the briefing. Gusto ko lang po kasi siguraduhin na, kasi ito po, kung hindi magkakagulo-gulo tayo, kung hindi tayo susunod sa ating rules, dapat, okay, ganito lang po ang tanong ko. Madami na po tayong apogado dito. Tama po ba ang intindi ko doon sa rules natin na ang public accounts ay tungkol sa mga bagay na may audit report? Tama po ba ang intindi ko? Kung mali yung intindi ko, edi tama, baka tamang ano to. So ayun lang ang tanong ko. Ano ba ang tamang interpretasyon dito sa pwede po bang may magpaliwanag? Ano po ba ang tamang interpretasyon dito sa rules natin? Hindi. Wala po akong problema sa presentation. Gusto ko lang po, kasi I'm a sucker for rules. I admit. Kung ano yung patakaran natin, sundin natin. Kasi pag nagkaroon tayo ng exemption, may isang hindi sumunod. Lahat na may dahilan, lahat hindi sumunod eh. Pag isa hindi sumunod, lahat may dahilan na hindi sumunod. So ang sinasabi ko lang, gusto natin ng tama. Kung hinahanapan natin ng tama, yung mga nagbe-briefing, dapat tayo mismo sumunod doon sa ating rules. So yun lang ang tanong ko. Yan ay isang tanong. Ano bang interpretasyon natin dito sa Committee on Public Accounts? Mr. Chair, yung pong Committee on Public Accounts principally is a committee assigned to the minority. Opo. And the minority would like to be very relevant on current issues. Okay. Kung hindi po nagpatawag ng meeting yung Committee on Good Government, kami po, inunahan na namin. Anyway, we will have a way of correcting it. After the reports, maybe we can call the COA. Bakit wala pa kayong mga audit reports dito sa mga... Bakit naunahan pa kayo ng ibang agencies, especially ng ating Pangulo? So, we're trying to be relevant. We want to hear from the different agencies. Then later on, we will be calling the Commission on Audit. Hindi, pero Mr. Chair, pwede po ba tayong lumampas doon sa otoridad na isinasaad doon sa rules natin na dapat may audit report? Ibig ko sabihin, bakit ang tanong, bakit hindi nagpatawag kaya yung good government? Mr. Chair, anyway, all the reports will be submitted to the plenary, and it's up to the plenary to determine whether we have violated or we have access to our the authority of the committee. Yes, Mr. Chair, pero bakit pa tayo abot nun sa plenary? Bakit di lang po kayo... Anyway, sinasabi ko ito suggestion. As I said, the minority wants to be relevant, especially on this very controversial issue. Hindi, walang problema sa akin. So gusto ko lang liwanagin kung And the talagang... Committee on Public Accounts is, this is the term of the minority. Hindi, kaya nga. So ang ibig sabihin nito, hindi na natin susundin itong bakit di na muna natin amyandahan yung rules natin para hindi kailangan magkaroon ng audit report? The proof of the pudding is in the eating, so we'll just have to wait for the committee report. Chairman Mama, please. Mr. Chairman, I think ang ginawa lang naman siguro natin is to exercise our duty we have the function of oversight. Yes, sir. So therefore,
I think even Public Works can request Department of Public Works and Yes, Highways Mr. Chair. to shed light on the issues being thrown to them. Yes, Mr. Chair. If it were the Committee on Public Works, I wouldn't have raised the question because I recognize that the Committee on Public Works has full jurisdiction. Again, it is just a suggestion. If you want to proceed, I have no authority to question or raise a point of order because I am not a member of this committee. So it's just a suggestion, Mr. Chair. So I just put it on the table. Whatever the decision is I will have no say or vote on it, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Congressman Kimo, please. Yeah, just I think the points of Congressman Toby Tiangco is well taken. While he's not a member, in fact, we can take the cudgels for him, and so that the matter can be put on record, so that the matter can eventually be resolved. We are members of the majority. We respect the rights and enforcement of the minority in exercising your duty to remove the abscesses of government, prevent abuses. So igagalang ho namin yun. But I support the position of Congressman Tiangco. Let's put it on record and let that matter be resolved later on, because I think the Committee on Rules should be in a position to make the determination whether we will have a joint, because tama naman na sinabi niya na ayaw natin mabaliwala na kung anong pag-uusapan dito. Pero tingin ko ang tiyak dito is gusto natin gawin na, at in fact, nauuna pa ang minorya na gawa ng hakbang para usigin at alamin kung ano nangyari dito o sundin ang utos ng ating mahal na Pangulo. So, I think, Mr. Chair, I adopt his motion so that it can be put on record, so that a determination can be made later on by the Committee on Rules. Yes, Mr. Chairman and Chairman Kimbo. Sorry, I cannot make a motion because I'm not a member. That's why I am adopting your motion. Okay. So, thank you. on your behalf. Okay. Yun lang po. I just want to make sure that we're following our rules. No. Yes, I understand. Yes. Congressman Chanco, again, to be very clear, this is a briefing. I think briefings can be requested by any committee. When we go to proper hearings relating to what Congressman Chanco is talking about, I think there is a resolution that has been submitted to Bills and Index that there will be a tri-committee with the Public Works, Public Accounts, and Good Government to look into the anomalies po. That will therefore then be subjected to all of the rules that Congressman Chanco is requiring. No? But for now, this is just a briefing. There will be no interpellations, only questions to our invitees. I wish to weigh in. I'm not requiring it, Mr. Chair. I'm just suggesting, politely suggesting Yes, that we look into the rules so that para lang maliwanag. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chair. Congressman Chanco. I just wish to weigh in very Congresswoman, briefly. I wish to weigh in on the issue at hand. Yes, if we go by a verbal legis interpretation of the rules, it would seem that really the mandate of this committee would relate to the examination and scrutiny of audit reports. So the premise is that there are already audit reports. But then again, I also concur in the explanation of our colleagues here, especially the chairperson, that nothing would prevent this committee from calling a briefing from any agency of government so as to guide it as to the future actions of the committee. So para bang this is just a preliminary step, preliminary move, but not necessarily na ito na nga yun, that the committee would be solely responsible or would be solely investigating, either in aid of legislation or oversight functions, the matter at hand. So under that condition, that it is purely briefing and questions and not interpellations, I don't think there would be any legal issue. Thank Yes, you. Mr. Chair, if I may reply. Congressman Chanco, please. Yes, Mr. Chair, but even briefing should be within the mandate of the committee, no? Because why can sports and youth not ask for a briefing from Public Works if that is our line of reasoning, that it shouldn't be within the mandate? Di ba po? So, but anyway, just to cut it short, I just wanted to suggest, so whatever the
the ruling of the chair is and whatever the pleasure of the body is, I have no objection. Anyway, I cannot object because I am not part of the... Thank you, Congressman Chaco. Can we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. At this point, we would like to recognize Congressman Amiro Quimbo to make a presentation relating to the experience of Marikina City as to the flood control facilities that they had implemented in the city. Thank you, Mr. Chair, members, Congressman Tiangco, everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam naman po natin, pag sinasabing Marikina, ang madalas na nakakabit na salita dyan ay ang baha. Kung maranasan natin noong 2009, September 26, nasalanta talaga ang Marikina. Standstill kami after Ondoy. Totally unprecedented. It was a 100-year flood that came to us even before the 50 years na nakalipas. In short, talagang catastrophic at kakaiba. So, ang perpetual na tanong parati sa amin is, bakit ba parating binabaha ang Marikina? Binabaha ang Marikina because we are the valley that immediately receives the eastern side of the entire Sierra Madre Range. Sinasalo namin ng tubig galing sa Antipolo, galing po sa San Mateo, at galing sa Montalban. Sa amin ho lahat yan bumabagsak. May dalawang malalaking ilog na nagmi-meet, which is the Nangka River receiving San Mateo and Antipolo, as well as the huge Marikina River na tumatanggap ng tubig galing po sa Montalban. What has made the flooding worse sa amin is kasalanan din ng DPWH dahil napa-improve na nila yung drainage systems ng Antipolo at napa-improve nila ang San Mateo, kaya mas mabilis po yung pagbaba ng tubig sa amin. Pag sinasabi kong kasalanan, positive yun ha. Ibig ko sabihin, dahil napa-improve na yung kanilang drainage systems, dati kung siyam-siyam bago dumating po sa amin, ngayon talaga napakabilis na pong bumaba. So, binabawi ko, hindi po kasalanan. Accomplishment din po nila, but yun po ang nagiging side effect na hindi maganda. Mas bumibilis po sa amin. So, in the last 15 years, pag tinatanong, ano ba yung thrust namin sa Marikina? Ang thrust over the last 15 years is una, palaparin yung capacity ng Marikina at saka Nangka River. Yung kanyang water containment capacity ay kailangan mapalaki. Dahil ito ang sumasalo, so hindi na sufficient, kailangan ho namin madagdagan. So tatlong bagay ang ginawa ho natin sa Marikina River. Kasi tinatanong po kami ni Chairman, tinatanong kami ni ibang mga miyembro para mag-share kami kung kahit papaano what brought us to where we are today. So una po ay atin pong pinalapad ang ilog. So in many areas, we cleared the waterways, and it's a testament to my or current leadership, pero si BF talaga, si Bayani Fernando nauna po sa buong Metro Manila na talagang nilipol niya ang kabuuan ng aming ilog para alisin ang lahat ng taong nandyan. Wala akong natitira kahit isa, not a single informal settler resides in any of our waterways and creeks. Kahit isa, wala po kayong makikita. Pangalawa po is yung pagtatayo ng aming mga gravity walls o ito yung mga river revetments na makikita po ninyo protected us from the river. Ito in the last cruising po, kahit isang portion po dyan hindi kami inapaw dahil po sa itong massive investment na ginawa para po hindi siya umapaw na. Pangalawa po is napansin din namin sa Marikina, while we have succeeded with the river, marami pa rin po because we're a valley na flood-prone areas na nahihirapan lumabas yung tubig papunta sa ilog. Malungkot po kung ang ilog walang laman pero nagbabaha sa loob ng Marikina. So, we saw that the challenge was, we have 4 major creeks in Marikina. Ang dinadaanan po ng rainwater coming from Antipolo ay ilang kilometro ang binabaybay bago ito makarating sa ilog. So sa tulong po ng DPWH ay gumawa po kami ng mga interceptor channels dyan. Sinimulan pa ho yan noong time po ni Mayor Marides Fernando, sumunod po ngayon kay Mayor Marcy Chodoro, pero lahat po ito DPWH projects. In short, ang ginawa namin was
pinaiksi yung travel from the creeks. Dati dadaan ng ilang kilometro bago pumunta ng ilog. Ngayon po, doon sa first possible site na pwede na namin i-intercept yung ilog, the DPWH simply formed a straight line. So, imbis na dumadaan pa kung saan-saan, binubutas ang kalsada, ini-intercept namin yung lagpas kalahati ng tubig ng creek system, dire-diretso papunta po sa ilog na dati wala. So, maraming areas ay hindi na binaba dahil mas maagang napaparating yung tubig papunta po sa ilog. Yung pangatlong ginawa na ay yung pag-i-increase ng aming mga drainage at saka water retention facilities inside Marikina. Makikita po ninyo kung dati ini-improve ang mga sidewalk drainage. In the last 7 years, ang ginagawa ng DPWH is magtayo ng mga water tunnels mismo sa ilalim ng kalsada. So, nilalaliman talaga namin yung mga water tunnels po natin dyan para yan po ang maging paraan para ma-retain po ang tubig. Imbis na nasa kalsada ho siya, dumadaan, ay dinidiretso na po muna namin sa ilalim ng kalsada. Sa pollution. Ang Indonesia, 250 million, 7% din po. Ang US, maybe because of their sophisticated solid waste management system, 0.03%. The rest of the world, 8%. Yun ang contribution. Yung pong pinakamalaking contribution sa plastic pollution in the world ay isang maliit na bansa sa Asia Pacific. Tinatawag nating Pilipinas. 34.7% of pollution in the oceans of the world came from the Republic of the Philippines. Dapat matagal ng eye-opener ito sa ating bansa. Sinasabi nila, bakit yung mga flood control, floodgates natin, yung mga pumping station, laging sira. Simple lang po. Noong nakaraang bagyo, sa isang floodgate, ang nakuhang basura plastic, 600 tons. Pagpasok po yan sa mga pumps, masisira talaga. Kahit gaano kalakas yung pump na yan, gaano katibay yung bomba na yan, masisira yan. According to studies, only 30 to 40% of solid waste, mostly household waste, ang nakokolekta sa Metro Manila. Ang production natin, one of the biggest in the world, 11,000 tons a day. Every day yan, 11,000 tons ng basura ang napuproduce sa Metro Manila. Ang nakokolekta lang, 30 to 40%. Palagay na natin kalahati. 5,000 na lang yung naiiwan na hindi nakokolekta. 5,000 a day, 150,000 a month, 1.8 million tons a year yung basura na hindi nakokolekta na naroroon sa mga waterways. Kaya pumunta kayo sa mga waterways natin. Nagpakita ako noon ng mga pictures. Wala na. Matitigas na yung plastic doon sa mga waterways. Pwede ka naman tumalon doon, hindi ka lulubog. Because hindi tama yung solid waste management system natin. At makikita nyo yan, pag bumabaha na sa Metro Manila, yung mga lansangan natin, naglulutangan na yung mga plastic waste. Makikita nyo yan sa mga river mouth, nandun na lahat ng basura. The problem is solid waste collection in the LGUs of Metro Manila. Karamihan sa mga LGUs, fixed rate ang pagbabayad nila sa kanilang mga garbage collectors. Ang kwento nila, 0.74 kilo times number of population times cost per ton, babayaran na nila. Isa-certify lang na LGU na kolekta 1,000 ton, babayaran na yan. Kahit ang nakolekta, kalahati lang. Dahil yung kalahati, nasa mga ilog, nasa mga waterways. At ang masama, may monopoly na po ng mga garbage collectors
contractors sa Metro Manila. 3 na lang ngayon eh. Bakit? Sapagkat sila na rin ang may-ari ng dam sites. Sila na rin ang may-ari ng dam sites. They are funding the elections of local government officials. 900 pesos per ton na binabayad nila ng MMDA sa bawat tonelada, 900 pesos. Kung kalahati lang yung nakokolekta, sila rin yung kumolekta, sila rin yung pagtatapunan, sila rin yung binabayaran. Kahit na magagaling yung mga contractors na iba, they cannot compete. May monopoly na. Hindi lang po sa waste collection, pati po sa disposal, may problema tayo. Ang Hanoi, 5 million ang population. Ang kanilang waste disposal system, iba't iba. Yung kanilang landfill, modern landfill, 200 hectares. Itong San Mateo landfill natin, 19 hectares, privately owned, 20 taon ang ginagamit, hindi na pupuno, nagtataka ako, baka binaanod na sa mga ilog ng Rizal, yung tubig. Hindi to landfill ha. Dam site lang to. Dam site lang to. Yan yung binabayaran ng MMDA, 900 pesos per ton. At yung mga walang dam site na mga haulers, magbabayad pa rin sa kanila aside from the 900 pesos per ton na binabayad dito sa private operator na to. 19 hectares. 20 taon na yata ang ginagamit yan. And we're spending billions for MMDA is spending billions for disposal, while the local governments spending billions for collection. Meron po rin po kasing dysfunctional din po yung Metropolitan Administration. Bakit? We are being managed by 17 independent LGUs. Wala namang magawa yung MMDA. They have a lot of responsibility pero toothless and they lack authority. Yan po yung problema natin. Imagine 1.8 million tons of garbage nandyan po sa mga waterways natin. Yung natural waterways natin is the best flood control master plan. Kailangan lang i-enhance, kailangan palalimin, kailangan luwangan. Ang problema, dahil sa allegations of corruption sa dredging, 10 taon na yatang sinuspinde ng DPWH yung dredging ng mga waterways. Pinupuno natin ang basura, hindi naman natin inuukay, hindi natin pinapalapad. Magtataka pa tayo na babahain ang Metro Manila. This is a policy issue. Bakit yung DPWH gawa ng mga kanal? Sa distrito ko lang, ang daming kanal na ginawa. Ang problema, napupuno lang ng basura yung mga kanal dahil wala namang lalabasan yung tubig. The problem is the waterways. Ang problema, pinagbawal as a policy yung DPWH, hindi na gumagawa ngayon ng dredging ng mga waterways. So, every year, 1.8 million tons of solid waste ang napupunta sa mga waterways na hindi nakokolekta. Ang aking suggestion, simple lang. Kung gusto nating mabago ang buhay ng mga kawawa nating mamamayan, hindi ko po sinisisi hindi ko sinisisi yung mga mamamayan. Yung disiplina, magagamot po yan kung may sistema. Kung 10 square meters yung bahay mo, hindi ka dadaanan ng truck ng basura ng 1 linggo. Kahalikan mo na yung mga basura? Papahayag ka ba doon? Mangangamoy, basura ka na. Itatapon mo yan. At kung walang kukolekta, saan mo itatapon yan? Sa ilog, sa creek, sa lansangan. Pag dumating sa lansangan, kakalkalin ng mga scavengers, ng mga hayop, kakalat, pupunta sa drainage, ang hantungan din sa mga waterways. So, it's a problem of system. The worst kind of solid waste management system in the world, Metro Manila, with 15 million population. So,
Ako po, ang proposal ko, simple lang. I-dredge nyo lahat ng waterways sa Metro Manila, higpitan ng DILG lahat ng mayors. Kailangan pati yung basura sa mga waterways, kinukuha nila dahil bayad yan. Fixed rate yan. Clean up all. Yan ang kontrata stipulated sa mga kontrata ng mga LGUs. Almost, not all, but almost all LGUs. Yan po yung kontrata. So dapat pati yung basura sa waterways nakokolekta. I-dredge natin lahat. There are 640,000 families living beside and on top of waterways in Metro Manila. Unahin na natin. Huwag na yung nasa gilid. Matagal yan. Unahin na natin yung mga nasa ibabaw man lang. Sapagkat hindi natin malilinis yung mga natural waterways na may nakatira sa ibabaw nito. So, yun lang. Yung tatlong bagay na yun, ayon sa JICA, ayon sa World Bank, if we can do that, 30 to 70% of floods will disappear in Metro Manila. At from 3 hours, 30 minutes, huhupa na yung baha. Kung magagawa natin yung tatlong bagay na yan. Yan yung short-term solution para next year, hindi yung puro nagsasalita na lang tayo, wala namang output para sa ating mga mamamayan. Tatlong bagay lang. Actually, dalawa lang. Linisin lang yung mga waterways. I-dredge lang. Tapos higpitan yung mga LGU. Yung pangatlo, bonus na lang yon. Kung maaalis natin yung mga informal settlers living on top of waterways. Yan yung short-term solution. At pangapat na solution, ang suggestion ko sa MMDA, huwag nyo nang pagtyagaan yung 19 hectares para mas madaling magtapo ng basura yung mga LGUs. Magpalabas na kayo ng notice kung sino yung magpo-propose for other forms or other areas for landfill or waste to energy. Sigurado ako maraming negosyante napapasok dyan. Bakit? Sapagkat 15 million population, 10 million yung nasa paligid na population, nasa gilid ng Metro Manila, viable yung waste to energy, viable yung modern landfill. Ako ang tingin ko, kaya napipigil yan dahil dun sa monopolyo ng mga kontratista ng basura at may-ari ng mga landfill ngayon. Na hindi naman landfill, kundi ang tawag nila engineered dump site. So this is the solution. Salamat po. Thank you, Congressman Rize. Mr. Chair. Yes, Congressman Chanco, please. No, I just wanted to put on record na yung local government ng Navotas, wala pong kontrata yun sa basura. Ang hakot ng basura doon ay by administration. City government ang nag-aakot, tsaka mga barangay. So we don't have any contract for hauling. Kami lang po. Sa tingin ko, Las Piñas din, hindi... By administration din kayo, di ba? Hindi na kinaya ngayon, so kalahati na lang. Oo. Kalahati na lang by admin, kalahati by contract na. Hindi na. Kalahati lang. Dati tayong dalawa yung by admin, Yes, di ba? yes, right. Okay. Pero sa amin tuloy-tuloy by admin po. Thank you, So Mr. Chair. we do not have any... It will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. Malip
Masaya ang tour natin ng Tribal Village dito sa Magsaysay Park sa Davao City. At masaya kong naulit yung pagbisita sa ating mga iba't ibang tribo kasama ang kanilang mga deputy mayors at kasama ang mga kapatid natin sa Indigenous Peoples Tribes at ating mga Moro tribes. Kaya this is a showcase of the traditional houses of the Indigenous Peoples Tribes and Muslim tribes of Davao City, and we shared it with our friends from the diplomatic community, particularly Malaysia and China. All right. Now let's accept questions. First, Sir Arjun, GMA. Other topic lang po, ma'am. Ma'am, now that dineclare na ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment at in-archive na din ng Senado po ang impeachment complaint, sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-explain sa public itong alleged, ma'am, na misuse ng confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Ma'am, one last po. Kay FPR, regarding po din sa confirmation of charges, how is Attorney Kaufman handling the case po? I think it's best if you ask Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews at sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain para kay Attorney Kaufman sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. Pero yung trust and confidence po kay Attorney Kaufman, na doon pa rin po. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Next, we have Sir Julius Paco, Brigada. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po sa OVP na budget deliberation? Yes, budget hearing. Well, it will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. May reaction po sabi nila sa habitual absence niyo po daw. Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga
akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. Thank you, ma'am. We have one question from Ms. Ruth Palo, ma'am. Vice, ano po yung maitulong ng OPP sa mga tribal, sa mga tribes? Are they able that this tribal village will be sustained? Sila, may budget sila from the city government of Davao, ang mga tribal villages for upkeep, renovations, and repair. Pero wala tayong may tulong, Vice, yung like mag-negosyo ka dahil livelihood para sa kanila. For the Office of the Vice President, kung meron mang mag-apply, pwede kami magbigay. So as long as nandyan pa yung budget ng Magnegosyo Taday, kung meron silang micro, small, and medium na mga livelihood negosyo, ay pwedeng makabigay ang Office of the Vice President. Thank you. Ma'am, we have Ma'am Maya of EDGE. Ay, at kanayawan tayo. Vice, what is your take on the isang guy speaker, house speaker na bisag i-archive na, bisag wala na i-archive na, pero still, nagapatong siya also for consideration and mura pa siya to be Still, nagaon sa daw? si speaker nag-threaten ang Supreme Board na kung dili will not take action sa MR, si Kamupod is pwede ko i-impeach. What's your take on that? Well, I cannot comment, no, because I've not seen the speech. I've not seen the speech of hindi naman ko nagatanaw sa ilaha, oy. Kay irritating sila sa mata og sa dalungan. So, dili ko nagatanaw sa ila. I've not seen it, but dito na lang ta sa kung unsay gisulti sa Supreme Court, no? It's a abuse of authority. So, makita ninyo dito, gilatag og tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power dinha sa House of Representatives. Senator Annie Marcos described the speaker as spoiled brat. And also the mayor, the acting mayor. Panawagan dito. Siguro wala po ko kadungog ana, ma'am. Not that na matrigger ko sa iya, pero dili ko nagabasa na og kuan news. So unsa daw, ma'am? By decision ng Supreme Court, but still the demand back. Threaten pa niya ang Supreme Court na pag-ibig na take action sa motion for the MR. Well, yes. As I said, siguro ang pinakamaayo na description ni Ana naa didto sa decision sa Supreme Court na there was really abuse and there was kanaganing show of power na mali. Thank you, ma'am. We have Ma'am Ivy. Yes. Good afternoon, Dito. I just want to ask a question regarding the clamor of the people to declare persona non grata kay Vice Ganda po. After that, referring to FDR, famous campaign promised to write a jet ski all the way to the Spratly Islands to plant the Philippine flag there. Not only was the promise unfulfilled, but its eventually administration was viewed as subservient to the Chinese government, particularly on the issue of the Okay. Again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata dire sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Thank you. Last, ma'am, we have Ma'am Jean of SMNI. Comment on sa recent remark ni Trillanes na he won't support Lenny Bredo because mag-aliado daw kayo ni Mateo. Well, on that note, dapat siguro si former President Lenny Robredo ang maghatag og comment kay siya man ang kumbaga sa iyaha directed ang comment ni person na nag-file og bail. Alright, that's what. What's your favorite part sa Kadayawan Festival? Your message sa 11 tribes? Ang favorite part nako sa Kadayawan Festival
is ang Floral Float Parade and ang Hiyas sa Kadayawan. Hiyas sa Kadayawan and Floral Float Parade. Tungod manggod ang mga hiyas. Ang mga contestants sa Hiyas sa Kadayawan, sila gyud tong perfect example sa ilahang kultura o sa ilahang tribo. And of course, sa Floral Float Parade, nindot yun sa mata ang mga bulak. Tanaw ka ba sa Sunday? No, kanina ang amo ang mga events last week. Unsa ba to event namo? Last week namo na event kadtong sa ato ang misa pasalamat, ang opening sa Kadayawan, and katong gathering nato sa ato ang mga councilors. And then this week, ang amo ang events for Kadayawan is kadtong gathering for Mindanao councilors, sharing our Thanksgiving sa ato ang mga silingan dinhi sa Davao City, og ang kaning guided tour sa ato ang cultural village dinhi sa Magsaysay Park. May isa pa ba? Today lang naglabas act sa audience na si Representative Tingnan. Sabi siya, question niya yung constant travels mo daw at tinawag pa dito ng paglamlerda. Ano yung reaction natin doon? Ilabas din siguro ni sino yan siya? Oh, that person, kung kinsa man na siya. Ilabas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. And sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Alright.